Up. Hello netizens and welcome sa The JV Sons channel. It's Sunday once again and kaya tayo na sa kitchen kasi Sunday cooking with Dr. J. Meron kasing nag-comment nung sa topic natin na anemia. Sabi niya, Doc, pwede ba ang ampalaya kapag anemic ka? May isa pang comment doon sa vlog natin na hypertension. Sabi niya, Doc, pwede ba ang ampalaya kapag sa high blood? So, sasagutin natin yan while cooking yung ating specialty. Ito yung go-to food natin dito sa house. Kapag walang maisip na ulam, ang pinakamabilis lutuin, yung ampalaya. Ginisang ampalaya na may itlog. So, let's go. Gawin na natin. And here are the ingredients. Siyempre, ang ating ampalaya. Okay? Ang ating onions. Ang ating garlic. Isang tomato. At yung itlog. Meron tayong twist. Hahaluan natin siya ng tofu. Excited na ba kayo? Paki-like po yung ating video and paki-pindot po yung subscribe button para ma-update kayo sa mga latest video ng The JV Sons channel. Let's go! First step is, syempre, yung ating oil. We're using canola oil this time. And then, may twist yung ating ampalaya. Meron muna tayong ilalagay na unahin natin ang tofu. So, mag-fry muna tayo ng tofu before we go to ampalaya. Oil. So, unahin natin ang garlic. After ng garlic ay ating onions. So guys, habang niluto natin yung garlic at onion, pag-usapan muna natin yung ampalaya. So ang question kasi sa comment is, pwede ba yung ampalaya sa high blood? Pwede ba yung ampalaya kapag anemic ka? So sasagutin natin yan. Sa high blood po, yes, pwede kayong kumain ng ampalaya kahit may hypertension kayo. Hindi po tataas ang blood pressure ninyo pag kumain kayo ng ampalaya. Okay? Sa mga anemic naman po, wala pong iron yung ampalaya. So, hindi po siya nakakadagdag sa pagpula ng dugo ninyo. Pero marami siyang mga nutrients and vitamins na pwedeng makatulong sa atin. Number 1 po is, ang ampalaya ay rich in vitamin C. Ang ampalaya ay rich in vitamin B complex at rich in vitamin A. So doon pa lang po, importante na. Malaki na yung ating makukuha, ang benefit natin. Second is, ang ampalaya po ay mababa lang ang calories. Yung 100 grams ampalaya will just give you a little less than 20 calories. So mababa po ang calories niya. Hindi siya masyadong makaka-apekto sa ating blood sugar. And speaking of blood sugar, ang pangatlong benefit natin sa ampalaya is meron siyang phytochemicals. So meron siyang tinatawag na plant insulin. Sa may pag-aaral, nakakapagpababa rin siya or nakakapag-regulate ng blood sugar. So maganda siya among diabetic patients. After ng garlic at onions, it's time na ilalagay na naman natin ang ating tomato. And yung ating bida sa ating ulam ngayon ay ang ating ampalaya. So gumamit lang po tayo ng isang pirasong ampalaya dito. Pepper.
konting salt. At ang ating secret ingredient, inahaluan natin ng isang kutsaritang sesame oil para maging oriental ang lasa ng ating ginisang ampalaya. Isahin natin yung ating tokwa. So ayan, golden brown na. I-slice natin ito ng maliit na piraso at itatoppings natin sa ating ampalaya mamaya. Lalagay natin yung egg sa gitna. Ayan, very good. Ayan, transfer na natin. Plating na tayo. Ayan ang ating ampalaya. Ginisang ampalaya with egg, with sesame oil. And then, ang ating toppings, ang crispy tofu. Ayan. Gutom na ba kayo? Subukan na natin to. Let's try it. Let's do this. So guys, tikman na natin ang ating ginisang ampalaya with tofu. Tap. Maganda siyang lagyan ng ampalaya with tofu para iba-iba yung texture niya with egg. So I hope guys, may nakuha naman kayong health information sa ating video. Plus, yung tip paano mas masarap ang ating ampalaya. Ginisang ampalaya. So this is Dr. J para sa The Jameson's Channel.